Ang reconnaissance at strike drone ng China ay namataan malapit sa Japan. Mabilis naman nagpadala ng jet ang Japan upang pigilan ang Chinese drone. Bakit pinalipad ng China ang drone nito malapit sa Japan? Ang WL-10 Unmanned Aerial Vehicle ng Chinese Air Force ay nagsagawa ng mga aktibidad sa paglipad sa East China Sea noong ika-27 ng Mayo. Ang JSO ng Japan na nangangasiwa sa mga operasyon ng ground, maritime at air self-defense forces ay nagsabi na ang insidente ay nag-udyok ng agarang pagtugon. Matapos ma-detect ang UAV, ang Japan Air Self-Defense Force ay nag-scramble ng mga fighter jet upang pigilan ito. Nag-publish din ang Tokyo ng isang larawan na nagpapakita ng drone at ang trajectory nito. Noong Lunes, isang Chinese WL-10 reconnaissance o isang attack unmanned aerial vehicle ang lumipad sa airspace ng emergency launch at gawa nito nagkaroon ng pagtugon ang mga fighter jet mula sa Air Self-Defense Force at Southern Air Defense Force. Ito ay minarkahan bilang ang unang pagkakataon na ang sasakyang panghimpapawid na ito ay na-identify sa panahon ng airspace violation response ng Japanese Navy. Sinabi ng mga opisyal ng Defense Ministry ng Japan na ang WL-10 reconnaissance at strike drone ay naobserbahang lumilipad patungong silangan mula sa mainland China. Ang drone ay dumaan sa hilagang silangan na kurso bago bumalik sa parehong ruta na una nitong tinahak. Ang Winglong 10 ay isang high-altitude long-endurance UAV na may ilang particular na stealth feature. Ang drone na ito ay may wingspan na humigit kumulang 10 metro at may taas na halos 2 metro. Ang WL-10 drone ay medyo bagong karagdagan sa drone arsenal ng China. Una itong ipinakita sa Nanchang Air Show noong 2020 at noong 2022 lumabas ang mga ulat na nagsasaad na pinagtibay ito ng PLA Air Force. May kakayahang magdala ng magkakaibang hanay ng mga bala, kabilang ang LD-16 BBM-2, AG-300M, LS-6100 GB4, BA-21, YJ-9E, FT-7 at TL-20. Ang mga advanced na kakayahan ng WL-10 ay nagbibigay sa China ng kalamangan sa airborne intelligence gathering sa loob ng unang island chain na kinabibilangan ng Japan at Taiwan. Bilang karagdagan sa paggamit nito ng Beijing, ang Winglong 10B, isang export na variant ng Winglong 10, ay nakatakdang pumasok sa serbisyo kasama ng Royal Saudi Air Force. Napagmasdan ng mga analyst ng militar na ang WL-10 ay pumasok sa serbisyo bilang isang dedikadong electronic warfare UAV. Naniniwala ang mga eksperto na sa papel nito sa electronic warfare, ang WL-10 ay maaaring magamit upang mangolekta ng data sa mga air defense system na nagdaragdag sa malawak na mapagkukunan ng electronic warfare ng China. Ang tiyak na motibo sa likod ng paglipad ng WL-10 ay nananatiling hindi malinaw. Pinalawak ng China ang mga operasyon ng drone nito malapit sa mga hangganan ng Japan sa mga nakaraang taon. Ang pagtaas ng mga flight ng drone ng China malapit sa Japan ay pinaniniwalaang nauugnay sa mga madiskarteng pagsasaalang-alang, partikular sa Taiwan. Tinutukoy ng mga analyst ang Anti-Access, Area Denial A2AD framework ng China na naglalayong hadlangan ang interbensyon ng dayuhan sa mga contingencies gaya ng mga kinasasangkutan ng Taiwan. Noong Marso ng 2024, ang high-flying WZ-7 Soaring Dragon reconnaissance drone ng People's Liberation Army ay nagsagawa ng misyon sa dagat ng Japan. Kasama sa mga naunang pagkakataon ang TB-001 combat drone na lumilipad sa Miyako Strait noong 2021 at 2022 na nagpapahiwatig ng pattern ng pagsubaybay at potensyal na pagtarget sa mga asset ng militar ng US. Ang pagdalas ng mga operasyon ng drone ng China malapit sa mga hangganan ng Japan, kabilang ang kamakailang paglipad ng isang WL-10 drone sa East China Sea at mga nakaraang combat drone mission, ay binibigyang diin ang estratehikong pagtuon ng Beijing sa rehiyon. At yan ang mga trending news ngayon. Dumako naman tayo sa documentary na kwentuhan. Nagtataka ba kayo kung bakit mahirap patalsikin si Vladimir Putin ng Russia? Kahit madami na ang nagtangka na siya ay patalsikin,
Alamin natin ang buong kwento kung bakit mahirap siyang alisin bilang president ng Russia. Noong June 23, 2023, ang tao na nasa lahat ng balita ay si Losif Prigozhin, pinuno ng isang armadong sibilyan na lumalaban kasama ang militar ng Russia sa Ukraine, ay nagkaroon ng problema kinabukasan nang siya'y napunta sa maling direksyon. Nang umagang iyon, sinalakay ng kanyang mga tropa ang punong himpilan ng militar ng Russia sa lungsod ng Rostov, sakay ng mga armored vehicles ng militar. Lula ng mga helicopters papuntang Rostov. Pagkaraan ng hapon, siya ay nanguna patungong Moscow. Ang grupong Wagner ang nakasakay sa mga sasakyan. Habang nagpapaliwanag siya kung bakit hindi masama ang kanyang hangarin, ipinahayag niyang hindi siya nagbibiro. Ang kanyang nais ay medyo kakaiba at nakakabahala, pero hindi pa ganap na nauunawaan ng kanyang kasamahan. Ngunit may isang bagay ito na dapat nilang bantayan. Isa siyang pinakamalaking banta na hinaharap ni Russian President Vladimir Putin, at ang nakakagulat, galing ito sa loob mismo ng kanyang teritoryo mula sa isang taong malapit sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan ay tunay na itinuturing na isang kaalyadong politikal ng mahigit na 20 taon. Lihim na nagtayo siya ng isang matibay na depensa na hukbo, mga kaalyadong nag-eespiya at may mataas na ranggo sa militar. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang sinumang sumusubok na hadlangan ang kanyang hangarin. Isa sa mga taong naglagay sa kanya sa kapangyarihan ang nagrebelde at sumusubok na pabagsakin ang kanyang pamumuno. Ang kanyang planong pagpapabagsak sa gobyerno ay nagdulot ng kaguluhan at pagkamatay sa labanan. Ginagamit niya ang mga maling impormasyon, panlilinlang, pangsabotahe sa operasyon at pag-aalsa. Layunin niyang angkinin ang pamumuno. Ang KGB o Committee for State Security, nakatalaga sa lihim na operasyon ng Soviet Union, ay nagsilbing lehitimong tagabigay ng impormasyon, binubuo ng daan-daang libong espiya na may misyon na kumuha ng impormasyon sa ibang bansa at sa loob mismo ng Soviet Union. Ipinakita nito na binabantayan ang bawat galaw ng mga bansang kasapi ng Soviet Union at pati na ng mga miyembro ng naghahari-hariang Partidong Komunista. Ipinakita nito na binabantayan ang bawat galaw ng mga bansang kasapi ng Soviet Union at pati na ng mga miyembro ng naghahari-hariang Partidong Komunista. Ang pangunahing layunin ay ang panatilihin ang mga pinuno ng Soviet Union sa kapangyarihan, kasama na rin ang paggamit ng KGB o Committee for State Security sa pagkontrol ng militar bilang isang malaking puwersa na tumulong sa pagpapanatili ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng KGB sa militar, nagtagumpay ang mga leader ng Soviet Union na manatili sa kapangyarihan sa loob ng maraming dekada hanggang sa bumagsak ang kanilang sistema. Ang Soviet Union ay tuluyang humina at ang buong kontrol nito sa Russia ay nawala. Ang Partidong Komunista ba mismo ang haligi ng Estadong Soviet Union? Noong bumagsak ang Soviet Union, kasama na rin ang KGB o Committee for State Security bilang bahagi ng bagong reforma ng presidente ng Russia na si Boris Yeltsin. Ito'y naging isang ahensya na lamang na humahawak ng limitadong responsibilidad sa Estado. Ang serbisyo sa counterintelligence ay para maiwasan ang banta mula sa loob ng Russia. Ang serbisyo ng bagong tatag na ahensya ay nakatuon sa pakikidigma sa ibang bansa. Ang serbisyo ay gagamitin bilang depensa at pangprotekta sa mga pangulo at mga opisyal. Iba't ibang ahensya ang responsable sa kontrol sa buong teritoryo ng Estado, pagkukubli sa modernisasyon at pag-aalaga sa mga sikretong impormasyon ng Russia. Ang pangunahing tungkulin naman ng ahensya ay ang panatilihing lihim ang pag-usad ng modernisasyon sa depensa ng Russia. Noong 1990, ang mga ahensyang nagmamatiyag ay hindi gaanong epektibo at naging mahina sa pagganap ng pangunahing tungkulin nito. Maraming bagong grupong malalakas ang sumulpot at nag-aagawan ng kapangyarihan hanggang tuluyang bumagsak si Yeltsin sa pamumuno. Sa gitna ng mga kaganapan at mga pangyayari, ang isang bata na si Vladimir Putin ang umangat sa tamang lugar at tamang oras na nagbigay daan sa kanya upang magtagumpay at magkaroon ng malaking impluwensya sa larangan ng politika at liderato sa Russia.
Sa ika-6 at ika-8 dekada, sa Bruton, isang opisyal ng KGB sa silangang Alemanya ay umakyat mula sa pagiging mababang kasapi patungo sa pagiging pinuno ng Napoleon Troops na ngayon ay tinatawag na FSB o Federal Security Service. Tumayo siya bilang utak ng Konseho ng Seguridad ng Russia, kung saan siya ang pinagkakatiwalaan na magplano sa lahat ng mga operasyon na may kinalaman sa seguridad ng Russia. Nang mag-resign si Yeltsin, si Putin ang kanyang pinili bilang maging Pangulo pagkatapos siyang maging Prime Minister. Sinimulan niya ang kanyang pamamahala na balangkasin at isaayos ang bawat sangay ng Estado. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpili sa mga taong kakilala at pinaniniwalaan niyang maaaring pagkatiwalaan. Ang FSB, dating kilala bilang KGB, ay naging pangunahing ahensya ng seguridad sa ilalim ni Putin. Kahit na agad itong lumipat sa lumang gusali nito, pinalawak niya ang kapangyarihan nito at pinagsama ang iba pang mga sangay ng seguridad sa ilalim ng kanyang direktang pamamahala. Ang FSB ay kilala dati bilang KGB at ito ay naging pangunahing ahensya ng seguridad sa ilalim ni Putin. Kahit na agad itong lumipat sa lumang gusali nito, pinalawak niya ang kapangyarihan nito at pinagsama ang iba pang mga sangay ng seguridad sa ilalim ng kanyang direktang pamamahala. Sumumpa ng katapatan ng FSB sa kabila ng kompetisyon sa politika at pamamalakad. Inilahad ng FSB ang gawa-gawang mga aligasyon laban sa mga human rights activists, mamamahayag at mga sumasalungat sa federalismong pamamalakad. Ganito kalakas ang kanyang kapangyarihan noong mga unang bahagi ng year 2000. Pagkatapos itinaas niya ang iba pang mga sangay na pangseguridad upang lumikha ng bagong pamantayan sa estado ng Russia. Ang militar at ang buong Interior Ministry ay direktang napasailalim sa mabagsik na si Vladimir Putin na lalo pang pinalakas ng kanyang libu-libong espiya, pulisiya at sundalo ng Russia na parang mga bato sa pader na humaharang sa sinuman na magtangkang gumawa ng sibilisasyon laban sa kanya. Si Katrina Doxy, isang eksperto sa Center for Strategic and International Studies, ay dating pinuno ng KGB at may kakayahang gamitin ang mga security intelligence para sa kanyang liderato. Ang mga kasalukuyan at dating miyembro ay madalas kumilos ng palihim. Ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng federal na may direktang ugnayan sa kanya bago pa man siya naging presidente ay kinabibilangan ni Nikolai Patrushev, ang pinuno ng Security Council na nagtrabaho kasama niya noong dekada 70, Alexander Bortnikov ang pinuno ng FSB at Sergei Narishkin ang pinuno ng SVR na nagtrabaho at nakasama niya noong dekada 90. Sapagkat utang nila kay Putin ang kanilang mga posisyon, kaya tinulungan nila itong patatagin ang depensang militar sa ilalim niya. Pinapapatay niya ang bawat banta sa kanyang pamamahala. Hindi na sinusubukan ng leader ng Russia na maging mahina. Pinapatay niya ang leader ng oposisyon na si Boris Nemtsov malapit sa Red Square at si Oleksiy naman ay nakaligtas sa tangkang paglason gamit ang nerve agent. Ang CNN ay kinalingan ng Russian Intelligence at FSB. Kontrolado sila ng gobyerno para magpalaganap ng maling impormasyon para pagtakpan ang mga krimen na ginagawa ng federal government. Ang mga leader ng Russia noon ay pinipigilan ng takot at banta mula sa loob sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Una, pinalakas ang seguridad sa pamamagitan ng pagkaka-overlap ng responsibilidad kung saan ang SVR, FSB at militar ay may mga nakaatang na tungkulin na pagsubaybay sa ibang bansa. Bukod dito, binuo ni Putin ang isang bagong SIR o Special Information Regiment. Ang Ministry of Foreign Affairs ay nangangalaga sa Estadong Federal at pinipilit nilang pataubin ang ibang samahan para sa kanilang pansariling interes. Sila rin ay nagmamasid katulad ng ginagawa ng FSB sa militar ng Soviet Union. Madalas na inaaresto ng mga ahente ng FSB ang kanilang kapwa mga ahente. Madalas, binabago at pinagpapalit ang mga tauhan, lalo na yung mayabang sa trabaho. Kahit yung mga malalapit sa kanya, hindi ligtas sa kanyang diskarte. Layunin ng ganitong pagpapalit-palit na sirain ang mga ugnayan sa trabaho,
para hindi magrebelde ang mga tauhan laban sa kanya. Ang Wagner, isang armadong grupo na lumitaw noong 2014. Bagamat bawal ito sa batas ng Russia, pinayagan pa rin ito. Naging importante ito sa Britanya para sa kanilang mga layunin, tulad ng pagtulong sa pag-angkin ng Ukraine noong 2014 at sa pakikidigma. Ang plano ay nagsimula sa Syria noong 2015. Sa Bognor isinagawa ang planong pag-angkin sa ibang bansa na may interes ang Russia. Si Yevgeny ang nangangasiwa sa grupong Wagner. Negosyante siya na nagtayo ng ilang kumpanya, kasama niya ang isang negosyante ng pagkain para sa Kremlin kung saan siya nakilala ni Putin. Noong kabataan niya, may kaugnayan siya sa planong pananakop at sa huli, siya ay nakipag-alyansa kay Putin. Naging mahalagang aspeto ang istilong mafia matapos ang paulit-ulit na mga atake. Naging matibay at mahalaga ang kanilang negosyo sa Kremlin. Sa kabila ng mga hamon at balakid ay nagawa nilang pagtagumpayan ng plano. Subalit, dapat pa ring mag-ingat at patuloy na makipagtulungan sa militar ng Russia upang masiguro ang patuloy na paglakas ng negosyo na mahalaga sa Kremlin. Nagbago ang lahat ng mag-utos si Vladimir Putin na magpakita ng kanyang puwersa sa kalapit na mga bansa. Ang tangkang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay hindi nagtagumpay. Una, nabigo ang militar ng Russia na sakupin ang kabisera na Kiev. Sa loob lamang ng ilang buwan, kontrolado lamang nila ang bahagi ng silangan at timog ng Ukraine. Ang mga pagkabigo na ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng posibleng pagbaba ng tiwala ng kanyang mga kaalyado sa kanyang kakayahan at pagtaas ng panganib na isa sa kanila ay maaaring magtangkang bumangga sa kanya. Nanatiling nagtitiwala si Vladimir Putin sa kanyang kakayahan, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa Ukraine. Si Putin ay naniniwala na ang pagpapatalsik sa mga lider ng FSB na pinaghihinalaang nagbibigay ng komplikadong impormasyon bago ang invasion ay makabubuti, ang pagtanggal ng higit sa 100 miyembro ng National Guard kabilang ang isang pinuno at maging ang pagtanggal din sa ilang general sa militar na hindi nagbigay ng suporta sa kanyang plano. Iniisip niya na ito ang pagkakataon para maipakita niya sa grupong Wagner bilang pagbabalik kumpiyansa sa kanya. Ang pagre-recruit ng mga lalaki mula sa mga bilangguan sa Russia at ang pagsabak sa kanila sa mga pangunahing labanan sa Ukraine, lalo na sa bayan ng Bakhmut, ay nakatulong sa paglago ng puwersa ng Wagner. Noong Hunyo ng 2023, ang leader ng militar ay bumalik at sinabi na humihingi sila ng karagdagang puwersa sa kaalyadong bansa. Sinabi ni Chris Coon na pinuputol niya ang kanyang suporta kay Vladimir Putin. Kaya noong ika-23 ng Hunyo, nagsimulang mabuhay ang rebelyon laban kay Putin. Sa kaniyang pagtungo sa Moscow, inihayag ni Putin na plano niyang alisin lamang ang mga pinunong militar ng Russia. Ngunit napilitan si Putin na humarap sa pambansang telebisyon. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo na hindi ganap na kontrolado ni Putin ang sitwasyon. At ito ay dahil sa ilang kaalyado niya na tumiwalag sa alyansa. Noong ika-20 ng May 2023, iniulat na nagtagumpay ang grupong Wagner sa balita, nagpapakita na mas malakas sila kumpara sa militar ng Russia. Ito ay nagresulta sa pagtaas ng kanilang moral, kung saan nagsimula silang magpahayag ng kritisismo sa mga lider ng militar, kahit na ang kanilang mga taktika ay itinuturing ng grupong Wagner na mahina at iresponsable dahil sa libu-libong namatay at nasugatan. Si Neil Ferguson ay isang Scottish historian. Siya ay lumabas sa publiko upang magsabi ng masasamang bagay laban sa hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil sa kanyang ginawa, lalo pang naging masama ang hidwaan. Ang kanyang mga hakbang na paghadlang, ang iba rito ay nagdulot ng pagkawatak-watak at hindi pagkakaisa. Pinahintulutan ni Putin na lumubha ang hidwaan. Iniisip niya na magiging pabor ito sa kanya. Ang kanyang pagtitiwala sa malalapit na kasamahan na binigyan niya ng kalayaang magdesisyon ay naging dahilan ng kalituhan sa pagitan ng kanyang mga kaalyado, kung saan ang iba ay piniling bumaliktad. Bago pa man makarating sa Moscow, umatras ang tropa ng Ukraine.
pero lumalabas na ang rebelyon ang mas malaking suliranin para kay Putin. Hindi nagawa ng kanyang depensa na pigilan ang rebelyon ng mga tauhan. At maraming lider ng militar ang nagpahina sa kanyang puwersa. Nalantad na may plano si Putin, ngunit hindi malinaw kung bakit hindi sila kumilos kaagad para talagang pigilan ang pag-usbong bago ito magsimula. Ito ay ang ahensya na may layuning maipagtanggol siya laban sa mga banta mula sa labas, ngunit hindi tila ganap na handa para pigilan ang panganib mula sa loob. Ito'y isang palatandaan na ang kanyang pagkakahawak sa kapangyarihan ay maaaring mas mahina kumpara noon. Nakakapagtaka din na hindi niya pinatalsik ang mga tauhan na may planong bumuo ng pag-aaklas laban sa kanyang pamamahala. Sa Ukraine, si Putin at ang grupong Wagner ay patuloy na aktibo. Naglalayong manatiling aktibo ang digmaan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at magdulot ng presyon sa pamumuno. Gayunpaman, nananatili ang malakas na impluwensya ni Putin sa kanilang mga hakbang.